sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Isama po natin sa ating pagdiriwang sa banal na misang ito at ipanalangin po natin ang lahat ng naapektuhan ng malakas na ulan. Mga kapatid, tayo pong mga Pilipino, tinuturing po nating mahalaga ang ating pamilya. We are considered to be family-oriented. Kaya nga mapapansin po natin, kahit na ang mga taong may asawa na, minsan nakatira pa din doon sa kanilang nanay o tatay, sa kanilang mga biyenan. Dahil kapag tinanong mo, bakit hindi pa kayo bumukod? Bukod sa hindi pa handa o hindi pa kaya, ang sasabihin, marahil, hindi ko kayang maiwan ng aking nanay o ang tatay. Tama po ba? Pero paano po ba nating masasabi na ang kamag-anak natin ay kamag-anak natin? Kapag tayo ay merong relationship sa dugo, blood relationship. Pero sa panahon po natin ngayon, kapag ang isang tao ay nakikilala, madalas sinasabi natin, kamag-anak ko yan. Dahil yung lolo niyan at lolo ko, magkapit-bahay. Kapag ang tao ay nakikilala, nagiging kamag-anak. Pero paano po ba natin masasabi na ang isang tao ay tunay na kamag-anak natin kapag tayo ay magkadugo? Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus, habang siya ay nagsasalita, dumating ang kanyang ina at mga tinuturing niyang kapatid. At anong tugon ni Jesus? Sabi sa kanya nung tao, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Pero nagtanong ang Panginoon, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Marahil magtataka tayo at sasabihin natin, ibig sabihin ba si Jesus? Itinatatwa niya yung kanyang ina, ang mahal na birhen? Marahil hindi. Bagkus merong mensaheng ipinagkakaloob si Jesus. At anong mensahe ang pinagkakaloob ni Jesus?
na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos bilang kawangis ng Diyos, nangangahulugan na tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos. At kung tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos, nangangahulugan mga kapatid, na sa ating pagkilos at paggawa, sumasalamin ang Diyos. Sumasalamin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Di ba nga minsan pansinin po ninyo, yung mga traits natin, yung mga bagay na nakikita sa atin, nakikita din sa kamag-anak natin. Naalala ko po nung ako po ay seminarista pa, at meron kaming mga family gathering sa loob ng seminaryo o family day. Minsan, nas naiintindihan ko kung bakit ganun ang pag-uugali ng aking kapwa seminarista nung nakita ko na yung kanyang nanay at tatay. Kaya pala kulot ang kanyang buhok kasi kulot yung nanay niya. Kaya pala pango yung kanyang ilong kasi pango yung nanay niya. Kaya pala ganun ang kulay ng kanyang damit, ang kanyang balat. Kasi ganun ang kulay ng balat ng kanyang nanay. At sana ganun din tayo, na itinuturing nating tunay na kamag-anak ang Diyos, tunay na kapamilya ang Diyos, masasabi sa atin, kaya pala mabait siya. Kaya pala mabuti siya. Kaya pala nakikita sa kanya ang pagka-Diyos dahil tunay siyang kamag-anak ng Diyos. More than our blood relationship with one another, we are all members of the family of God because we act like God. We act like Jesus. Dahil ang lahat sa atin, nilikha niya. At ang kanyang nilikha ay kanyang kapamilya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nawa kapag tayo ay tumitingin sa bawat isa, masasabi natin, kapamilya yan ng Diyos. Kapatid yan ni Jesus. Kamag-anak yan ni Jesus. Dahil sumasalamin sa Kanya ang mukha ng Diyos. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Kamag-anak ba yan ni Jesus? Sabi nung isa, mukhang kamag-anak po ng kalaban ni Jesus. At siguro mga kapatid, yan ang hamon sa atin. Sino nga ba ang kapatid ni Jesus? Sino ang kanyang ina? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipanalangin natin na patuloy tayong magsumikap bilang kawangis, kamag-anak, kaibigan at kapamilya ni Jesus. Dahil sumasa atin ng Diyos at nakikita sa atin sa ating mga buhay, sa ating pagkilos, sa ating pag-iisip, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.